Ano-ano ang mga dapat mong malaman bago ka pumunta sa Canada? Halika, pag-usapan natin. Hello guys! Welcome to my channel again. So it's Thursday right now and as usual lunch break. So right now hindi siya sunny, medyo cloudy ngayon. Yesterday medyo foggy. Pero ngayon hindi umuulan so medyo mayroon tayong kaunting time after lunch na maglakad-lakad muna and then gumawa ng kaunting video. So naisip ko nga guys na dapat nating pag-usapan ngayon is yung mga bagay na dapat mong malaman regarding Canada bago ka pumunta sa Canada. So may mga information akong gustong i-share sa inyo para makatulong sa inyo sa pagde-decide kung saang province kayo nararapat kung pupunta kayo dito sa Canada. Ito, tara, pag-usapan na natin. Number 1 guys, dapat malaman nyo na hindi final price ang nakikita nyong presyo sa mga bilihin na bibilihin nyo kung either nasa grocery kayo or nasa supermarket. Kasi tandaan nyo guys na ang presyo na nakikita nyo is ang presyo ng item na yon before tax. So papatungan pa yon. So depende sa province kung nasaan kayo, ito yung mga tax na maaaring ipatong sa inyo. Papakita ko sa inyo. So kung nasa Alberta kayo, 5% GST lang ipapatong sa mga bilihin nyo. Kung nasa British Columbia naman kayo, tulad dito sa amin, nasa British Columbia ako, dito sa Vancouver, merong ipapatong na 5% GST at 7% PST sa mga bilihin. So for a total of 12% yon. And then kung nasa Manitoba ka, 12% din. Sa New Brunswick, sa Newfoundland and Labrador, sa Nova Scotia, sa Prince Edwards, 15% ang pinapatong dyan. And then sa Manitoba, 12%. Sa Northwest Territories, 5%. Sa Nova Scotia, 15%. Sa Nunavut, 5%. Sa Ontario, 13%. Sa Quebec, 14.975% and sa Saskatchewan, 11%. So dapat nyong malaman itong mga information na ito guys para alam nyo kung magkano ang ipapatong sa mga bilihin na bibili nyo kung nandun kayo sa specific province dito sa Canada. Number 2 naman, dapat nyong malaman na ang mga provinces dito sa Canada ay may mga kanya-kanyang mga batas regarding sa almost everything. Like for example, sa medical insurance or sa professional accreditation. Naalala ko nun guys, nung bago-bago kami rito sa Canada, nagbabayad kami ng medical insurance namin sa province o tinatawag namin na medical service provider kasi yun yung term na tawag dito sa British Columbia. That time nagbabayad kami pero yung ibang mga provinces hindi na sila nagbabayad. Pero eventually, tinanggal yun. And also, sa mga professional accreditation, iba-iba rin yung governing bodies for each provinces. For example, isa kang civil engineer. Iba yung governing body ng mga civil engineers sa Saskatchewan kesa sa mga civil engineers dito sa British Columbia. So, kung isa kang professional at plano mong ipagpatuloy ang professional job mo dito sa Canada, better research or do your own research kung ano ang governing body ng province na pupuntahan mo at kung ano-ano yung mga requirements ng governing bodies na yon para ma-accredit yung professional experience mo or yung professional qualification mo. Tapos number 3 naman, kahit naman yung mga cities within the same province, magkakaiba din yung law. So dapat yung malaman nyo na kahit nasa same province kayo, for example, dito sa British Columbia, yung mga cities within this province may kanya-kanya ding batas regarding sa property tax, regarding sa utility tax, regarding sa garbage disposal. Kasi guys, naalala ko, yung kaibigan namin na taga Langley, pinag-uusapan namin yung mga binabayaran namin monthly and then na-brought up namin yung utility bill namin. Tapos nagtataka sila, ano yung utility bill? Hindi nila alam. So, kinailangan pa namin i-explain kung ano yung utility bill sa kanila. Kasi pala, sa kanila, taga Langley sila, wala silang utility bill. Pero kami na taga Richmond, may binabayaran kaming utility bill. And then, for example, sa property tax din. Sa Richmond, mas mababa ang property tax kesa sa ibang mga cities.
And also, pagdating sa garbage disposal, halimbawa, sa may kaibigan kami na lumipat sa Maple Ridge, and it turns out, ang pagkakakwento niya sa amin, iba yung sistema ng garbage disposal sa Maple Ridge kumpara sa Richmond kung nasaan sila dati nakatira. So kinakailangan pa nilang alamin at pag-aralan yung kaibahan para makapag-apply sila. So yun ang point ko, guys. Kahit na nasa same province kayo, each of the cities within that province, magkakaiba pa rin yung mga local laws nila. So kailangan yung pag-aralan. Tapos dapat nyo ring malaman na iba-iba yung rent sa iba't ibang province sa Canada. So ito yung link, ilalagay ko yung link sa description, so check nyo na lang yon at ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga average rents across the different major cities here in Canada. So sabi dito sa November 2024 rental report ng rentals.ca, so nakikita na natin na yung renta sa Vancouver for 1 bedroom is nasa around $2,610 na, and then yung 2 bedroom nasa medyo mahal, $3,433 na. So sa Vancouver yon. Ngayon kung lilipat tayo, tignan natin yung sa Ottawa, sa Ontario, makikita natin na yung 1 bedroom is nasa 2,040 at yung 2 bedroom is nasa 2,521. So kung lilipat ulit tayo sa, for example, sa Regina tayo, sa Regina, Saskatchewan, makikita natin na yung 1 bedroom rent is nasa $1,296 lang, at yung 2 bedroom rent is nasa $1,467. So ang point ko rito, guys, is kung hindi nyo pa alam kung anong province kayo pupunta at medyo pinag-aaralan nyo kung anong budget ang pasok sa inyo, try nyo i-research kung ano yung mga rental averages sa different cities across Canada, kasi magkakaiba yan, at check nyo na lang dun nga sa link na pinrovide ko para magka-idea kayo kung anong budget ang pasok sa inyo. Tapos isa rin na dapat yung malaman, guys, is hindi uniform ang weather dito sa Canada. So magkakaiba yung weather dito sa mga provinces sa Canada. Ngayon nga, sa ibang provinces ng Canada, nag-i-snow na. Pero kung titingnan nyo dito sa area ko, diba? Napaka-dry, walang kay snow. So, ito yung konting chart na na-research ko na ipoprovide ko sa inyo. Papakita ko yung screenshot ng mga chart para magkaroon kayo ng idea kung alin dito sa Canada ang snowiest, ang sunniest, at ang wettest. So, sabi dito sa chart na ito, ang cities na may pinaka lowest amount of snow sa Canada is ang Victoria, British Columbia, at ang susunod is ang Vancouver, British Columbia. Then sumunod, Abbotsford na rin. So, sa British Columbia din to. So, dito lang magkaka-idea kayo na sa British Columbia, hindi kami nakakaranas ng maraming snow kumpara sa ibang mga cities sa Canada. And then, dito naman sa next chart, sabi rito, cities where it snows least often. So, dito sa Victoria, British Columbia, 7 days lang yung snow throughout the year. Sa Vancouver, 9 days. Sa Abbotsford, 12 days. Sa Kelowna, 21 days. And sa Hamilton, Ontario, 36 days. So kung hindi kayo mahilig sa snow at gusto nyo lang is snow for a short period of time, check nyo tong chart na binigay ko and mag-decide kayo kung kaya nyo ba yung mahabang snow or mas preferred nyo yung mga araw na kukunti lang ang snow. So dito naman tayo sa next chart, fewest days with snow cover. So British Columbia na naman yung top 4 dito, Victoria, Vancouver, Abbotsford. So 5 days, 9 days, 13 days, 50 days. So sa ibang part ng Canada, medyo matagal-tagal yung snow. Minsan umaabot siya ng 3 months. Tapos yung winter time nila, yung taglabing nila, minsan umaabot ng 6 months. So pagplanuhan yung mabuti kung saang province kayo pupunta, kung hindi nyo masyadong kaya yung lamig. Tapos kung ang gusto nyo naman is yung mga areas na sunniest o yung mahahaba yung araw, ito yung na-research ko, guys.
So sabi dito, sa Alberta, medyo mahaba-haba yung annual sunshine hours nila, nasa 2,513 hours. And then sa Saskatoon, nasa 2,328 hours. So medyo mahaba-haba to. Kung ilang days to, i-divide nyo na lang yung number of hours nila into 24 at makikita nyo kung ilang days throughout the year ang sunniest sa specific city dito sa Canada. So yun lang guys, there you go. I hope kahit papaano may natutunan kayo sa maliit na video na ginawa ko na ito, kung ano-ano yung mga bagay na dapat yung malaman dito sa Canada pagdating sa mga provinces na gusto nyong puntahan, para makatulong sa inyo sa pagde-decide kung anong province nga ang gusto nyong tirahan pag pumunta kayo dito sa Canada. So if you don't mind, please don't forget to subscribe to our channel, like this video, click the notification bell, and drop your comment na rin kasi nakakatulong nga yung mga comments nyo para i-promote ni YouTube yung video natin. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod. Bye! Papasok na ako sa work.